Bago po tayo magsimula, alam nyo ba na ang isang like ay napakalaking tulong para sa isang channel? Kaya pindutin nyo na po sana yan. Mag-comment na rin kayo ng kahit ano. Tara, magkwentuhan tayo. Nag-umpisa po yung kwento kong ito sa isang masamang bagay. 11 lang po ako noon. Kami ng matalik kong kaibigan na tawagin natin sa pangalang Rolly. Magkaedad lang kami. At mula noon hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin talaga itong si Rolly. Desyembre po nang mangyari ito. Mga taong 1992 kung hindi ako nagkakamali. Uso po yung paputok noon. Panay putok na yung maririnig mo sa paligid dahil malapit na nga rin yung bagong taon. Wala pang mga bawal noon eh. Parang kahit anong paputok ay pwede pa kahit mga bata. Hindi rin uso yung boga noon. Yung gamit lang namin noon, kawayan na parang kanyon. Pero marami na ring mga binibentang paputok sa mga tindahan. Dahil marunong na rin kaming rumakit noon, ay medyo meron na rin kaming pangbili ng paputok. Kaya isang gabi, napag-usapan namin ni Rolly na bumili ng paputok kila Aling Inday. Yung taga dito din sa lugar namin na nagmamay-ari ng tindahan. Malayo-layo nga lang yon sa bahay namin. Mga nasa 40 minutos din sigurong lakaran. Balikan na po yan ah. Pinagsama namin yung mga natitirang pera naming dalawa at balak naming ubusin yon sa paputok. Medyo natagalan pa kami noon pagdating namin doon sa tindahan. Dahil napakarami ring bumibili. Nung pauwi na kami, pinapaputok na namin ang iba habang naglalakad sa daan. Tawa kami ng tawa ni Rolly noon. Wag na rin po kayong magtaka kung bakit parang malaya lang kaming maglakwatsa ng gabi kahit medyo alanganin pa yung edad namin ng panahong ito. 11 lang kami pareho eh. Pero malaya kami dahil pareho kaming lumaki lang sa mga ama. Maagang namatay yung nanay ni Rolly. Habang naghiwalay naman yung mga magulang ko at sa tatay ko nga ako napunta. Yung matindi pa, pareho ring mga lasenggo ang aming mga ama, kaya wala rin talagang may pakialam masyado. Kahit 10 oras na nga kami ng gabi kung makauwi. Pag uwi ko nga sa bahay, minsan nakahandusay lang sa sahig yung tatay ko noon. Dahil nga sa pag-iinom nito halos gabi-gabi. Habang kami ay naglalakad ni Rolly, ay panay yung sindi namin ng paputok. Hanggang sa bigla naming nakita yung puno ng kaimito sa gilid ng bahay ni Aling Nena. Hindi tunay na pangalan. Bilog na bilog kasi yung buwan ng gabing ito, kaya talagang maliwanag. Napakaraming bunga ng kaimito. Doon sa parting yon, parang yung kila Aling Nena lang yung nag-iisang bahay, tapos ang layo pa ng ibang mga kasunod. Kaya sabi naming dalawa noon, pwede talaga yata kaming kumuha ng bunga ng kaimito. Pwede naman sanang humingi. Kaso, baka tulog na rin si Aling Nena at baka magalit pa yung asawa nito. Pero alam ko naman na hindi sila madamot. Katunayan, bago pa yung gabing ito, may mga pagkakataon naman noon na humihingi kami ng prutas sa kanila at hinahayaan lang kaming kumuha. Hindi nga lang din maitanggi na nung mga nakaraang buwan bago yung gabing ito ay marami na rin ang nagsabi na parang nagbago daw yung dalawang matanda. Ayon sa ibang kababaryo ito pero hindi yun naging dahilan para hindi namin ituloy ang aming nais na gawin. Iniwan namin yung supot na merong lamang mga paputok sa may gilid ng kanilang bakod. Tapos dali-dali kaming umakyat sa bakod, papasok. Sabay pa yung naglakad ng marahan papunta sa puno. Patay na yung kanilang mga ilaw. Malamang ay tulog na rin, pero nag-ingat pa rin kaming dalawa ni Rolly. Medyo mahirap lang ding akyatin yung puno, lalo na sa bata pa naming pangangatawan. May kalakihan po kasi yung puno at medyo tuwid na tuwid rin ang pagkakatubo.
Pinatungtong ko si Rolly sa balikat ko para mauna siya dahil pagdating sa akyatan talagang mas magaling naman po ako. Ayaw rin naman namin na merong isang maiwan sa ibaba at isa lang yung mangunguha dahil kapag nagkahulihan, kawawa talaga yung nasa itaas ng puno. At mahirap din na ihulog pa namin yung bunga at baka marinig kami. Pagkaakyat nga po ni Rolly ay umakyat din ako at agad naman naming nagawa yun pareho. Wala kaming supot na dala. Dahil maliit lang din yung supot na pinaglagyan ng nabili naming paputok. Kaya ang ginawa naming dalawa, hinubad namin ang aming mga damit at tinali yun sa may butas. Tapos yun yung ginawa naming parang supot na paglalagyan namin ng mga bunga. Hindi ko lang alam kung nagawa na rin ba ninyo ito o kung naiintindihan ba ninyo. Basta ganon. Maingat kaming nangunguha noon ng mga bunga, lalo at medyo mataas nga yung puno. Hanggang sa marami na kaming nakuha na medyo nahihirapan na rin kaming hawakan yung damit na merong lamang mga bunga. Kaso nga lang, nung pababa na kami, biglang nabitawan ni Rolly yung kanyang damit na punong-puno ng bunga. Nabitawan niya talaga at bumagsak yon sa bubong nila Aling Nena. Gawa pa naman sa yero yung bubong, kaya talagang lumagapak yon pagkahulog. Doon na kami nagmadaling bumaba at tumakbo sa may kakahuyan sa likod. Ilang sandali pa ay meron ngang agad na lumabas. Kaya imbis na magpatuloy sa pagtakbo, hinila ko si Rolly para makapagtago kami doon sa likod ng mga matataas na damo. Dahil kapag nagpatuloy kami sa pagtakbo, talagang mapapansin din kami. Makakataka siguro pa rin, pero baka makilala po kami. Sinilip ko yung lumabas at walang iba kundi si Mang Paeng, yung asawa ni Aling Nena. Nakita niya agad yung nagkalat na mga bunga. Tumingala po ito sa itaas tapos bigla siyang yumuko at dinampot yung damit ni Rolly na meron pang ang iilang mga laman na mga bunga. Kahit nagkalat na yung karamihan nung mabitawan niya iyon. Inamoy-amoy yun ng matanda na parang sa unang tingin, magtataka ka dahil kakaiba yung kanyang mga kinikilos. Yumuko rin ito sa lupa at inaamoy-amoy talaga niya pati yung lupa. Talagang nakakapagtaka dahil parang hayop lang po yun sa kanyang ginagawa. Pero iba na nga rin talaga yung kanyang mga kinikilos. Kahit medyo nakadistansya po kami, napapansin kong parang ibang tao itong si Mang Paeng. Nakita ko ring lumabas si Aling Nena at kahit nakadapa yung kanyang asawa doon sa lupa, ay hindi man lang niya ito sinita. Magnanakaw ba? Tanong lang po nito na parang kalmado lang. Pero hindi siya pinansin ni Mang Paeng at tuloy lang ito sa kanyang ginagawa na inaamoy-amoy nito yung lupa. Ano yan? Bakit ganyan si Mang Paeng? Bulong ni Rolly, pero pinatahimik ko po ito agad. Hanggang sa mapansin nga namin na yung mga mata ni Mang Paeng pulang-pula na. Alam niyo po yung tipong tinatamaan niyo ng liwanag na nagmumula sa buwan, pero pulang-pula yung refleksyon nun. Hanggang sa tumayo po ito at naglakad papunta sa direksyon namin. Kakaiba rin yung paglalakad nito. Dahan-dahan lang, pero malayo sa uugod-ugod na kilala naming Mang Paeng. Matanda na rin po ito noon eh. Habang papalapit ito sa aming direksyon, kitang-kita naming pareho ni Rolly na kahit yung kanyang mukha ay unti-unti ring nagbabago. Nag-aangil din po ito at nakatingin na talaga diretso sa kung saan kami naroroon
na parang alam po nito na merong tao doon. Aswang yan, tol. Nakikita mo naman. Tara na. Bulong pa ni Rolly sa akin. Sabay hinihila niya ang balikat ko. Hindi lang ako agad nakakilos dahil nanginginig na nga rin ako sa kaba. Nakakatakot kasi talaga yung mukha ni Mang Paeng noon. Kung babalikan ko, kinikilabutan pa rin talaga ako. At yung angil po nito, parang angil ng isang mabangis na hayop. Bago pa ito makalapit talaga sa amin, sumigaw na nga rin po si Rolly. Aswang, lumayo ka! Sigaw po nito at hinila ko ulit. Kaya tumakbo na rin kami. Dahil sa totoo lang, ibang-iba na talaga yung itsura ni Mang Paeng sa mga oras na iyon. Kumaripas talaga kami ng takbo. Mabilis din po kaming tumakbo at kabisado rin namin ang kakahuyan na iyon. Dahil madalas po kaming maglaro doon banda. Habang tumatakbo, ay nararamdaman kong may sumusunod sa amin. Pero wala na talaga akong lakas ng loob na lumingon. Hindi naman ganun kalaki yung kagubatan na iyon. Kaya agad naman kaming nakalabas doon. At nakita kami ng mga binata na nagkukumpulan habang nagpapaputok. Mga kababaryo rin po namin yon. Kaya agad kaming sumigaw at nagulat nga rin sila. Sinabi agad ni Rolly sa kanila, pero pinagtawanan po kami ng mga ito. Hanggang meron pong isa doon sa mga binata na napasigaw at merong tinuturo sa may kakahuyan. Napalingon kami at halos nakita po naming lahat yung isang kakaibang hayop na agad ring tumakbo nung magsigawan na kami. Hahabulin pa nga sana nila pero kahit mas matanda po yung mga ito sa akin, iginiit ko talaga na wag nilang gawin yon at baka mapahamak lamang sila. Pero nag-aalangan talaga sila kay Mang Paeng. Kilala kasi itong mabuting tao. Kaya ang hirap din talagang paniwalaan. Mabuti na lang din at hindi naman din nila tinuloy yung paghabol doon sa hayop. Pero hirap talaga silang paniwalaan ng aming mga sinabi. Ganon din pag-uwi namin. Walang naniwala sa amin ni Rolly. Pero napansin daw ni Rolly na medyo napaisip yung kanyang ama kahit sinabi nitong kalimutan na raw namin ang mga nangyari. Siguro, kailangan lang daw naming makumpirma pa para merong maniwala. Alam kong malaking katangahan itong naisip namin. Pero sa edad namin, hindi mo rin talaga aasahan na maayos na desisyon ang aming magawa. Kinain kami ng kuryosidad na ang gusto lang po namin noon ay mapatunayan kung totoo ba o baka guni-guni lang namin ang aming mga nakita tungkol kay Mang Paeng. Bandang 6:00 po ng gabi, pumunta pa rin kami ulit kila Mang Paeng. Ang tanga po namin, aminado po ako dito. Madilim na rin noon nung dumating kami sa kanilang bahay. Pumunta kami sa may likod ng bahay at sumilip kami sa may bintana. Wala kaming nakitang tao sa loob. Lilipat na sana kami para sumilip sa kabilang bintana naman nung biglang merong kumalabit sa likod namin na halos mapatalon kaming dalawa sa pagkabigla. Paglingon ko, si Mang Paeng po yun. Nakangisi po ito at hawak-hawak niya yung supot na merong lamang mga paputok. Yun yung naiwan namin nung isang gabi. Nakangisi ito na parang demonyo. Sabi ko na nga ba't babalik kayo dito Sa inyo rin itong mga paputok na ito, hindi ba? Walang naniwala sa inyo malamang. Alam nyo mga bata, nagalit lang ako at medyo hindi nakapagpigil kagabi. Bilog kasi yung buwan Alam nyo naman kapag bilog yung buwan, diba? Sabi nito, sabay hinawakan kami sa mga damit namin. Yung itsura po niya noon,
Kakaiba na rin. Iba sa kilala naming mabait na matanda. Huwag kayong gumawa ng ingay kung ayaw niyong masaktan. Wika pa po nito. Nena, andito na sila. Pwede na sana ito Wika pa ni Mang Paeng na hindi namin alam kung ano ba yung kanyang ibig sabihin. Pero sa puntong yon ay naglalaway na po ito. At kung hilahin niya kami, talagang may puwersa na kakaiba. Na hindi kami makapalag, lalo at binalaan niya rin kami. Naninigas yung katawan namin ni Rolly noon na parang may kung anong ginawa si Mang Paeng sa amin na hindi ko maipaliwanag. Ganon siguro yung tinatawag nila sa ibang mga kwento dito na naunahan ng dungan. Yung tipong parang sunod-sunuran ka na lang. Ipapasok na po sana kami nito sa loob ng kanilang bahay. Pero bago mangyari yon, biglang merong nagpaputok. Putok ng baril. Bitawan mo yung anak ko. Sabi ko na nga ba Totoo talaga ang mga sinumbong niya sa akin. Nakita ko yung itsura mo ngayon lang. Ibang-iba nga. Aswang ka. Bitawan mo sila. Sigaw ng tatay ni Rolly noon. Habang ako naman ay naiiyak na sa kaba. Nung ayaw pa rin kaming bitawan ni Mang Paeng, ipinutok ulit ng tatay ni Rolly yung baril sa may dingding ng bahay nila Mang Paeng. 2 putok yon sa pader ng bahay. Bitawan mo yung mga bata at ililihim namin ito. Gusto kitang patayin ngayong matanda ka pero makukulong ako at wala nang aasahan itong anak ko. Hayop ka. Mga bata lang to, pupuntirehin mo pa. Galit na sabi ng tatay ni Rolly. Hindi to tulad ng inaakala mo. Medyo natataranta pang sabi ni Mang Paeng noon. Pero sinigawan ito ng tatay ni Rolly. Tumahimik ka. Bisto ka na Kukunin ko lang yung mga bata. At binabalaan kita. Kapag may nangyari sa kahit sino sa pamilya namin. At sa mga batang ito, o kung makita ko yung pagmumukha mo sa bahay, papatayin kita. Kayo ng asawa mo. Wika pa nga ng tatay ni Rolly sabay turo kay Aling Nena na nakasilip na rin sa bintana. Hindi na nakasagot pa yung matanda noon at binitawan kami sabay umalis na nga rin kami agad. Habang naglalakad palayo, ang sabi ng tatay ni Rolly ay gusto raw sana talaga niyang patayin yung aswang. Pero kapag ginawa daw niya yon, sa mata ng iba ay pumatay pa rin siya ng tao at hindi ng aswang. Wala rin daw talagang maniniwala Ilihim ko na rin daw yon sa tatay ko. Dahil kilala nga namin yung tatay ko na talagang hindi niya yon palalagpasin at baka gumulo palalo. Mula po noon, Sir Dan, bihira mo talagang makikitang nakikipagsalamuha sa iba. Yung matandang mag-asawa. Siguro ay nag-iingat na rin po sila. Lalo at meron na ring nakakaalam ng kanilang lihim. Ito po yung aming karanasan ng kaibigan ko. Salamat po sa inyong pakikinig at sa pagkakataong ito.